Ganap ng alas 9:04 ng umaga. Kumusta po kayong lahat? Sa pangalan po ng Diyos ng Israel, ako po ay nagpapaabot ng isang taos-pusong pangumusta sa ating lahat. Okay, so handa na po ba ang lahat, mga minamahal kong kapatid sa iba't ibang panig ng lugar, sa Quezon City Ecclesia, sa iba pang Ecclesia sa Visayas at sa Mindanao na naka-tune in ngayon? Kumusta po? Malinaw na po ba ninyong narinig ang aking tinig sa inyong mga kinalalagyan? Brother Joshua, okay na yung aking tinig? Wala nang feedback? Okay po. Okay na po kaya. Okay, salamat. At sa ating pagpapatuloy ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, akin pong ipaglilingkod sa inyo ngayong umaga ang isa sa mahalagang paksa sa banal na kasulatan, at ito po ay may kaugnayan sa isa sa nilalaman o kabuuan, isa sa sangkap ng tinatawag na ebanghelyo o mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At ito nga po ay may kaugnayan sa kaharian ng Diyos sa nakalipas at sa hinaharap. At para po pasimulan ang ating paksa, Brother Joshua. So, ano nga ba ang tinatawag na kaharian ng Diyos batay sa banal na kasulatan? At may mga paniniwala na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos ay tumutukoy sa langit, kung saan naroon ang luklukan ng Diyos. At marami po sa paniniwala sa kasalukuyang panahon, maraming paniniwala ng iba't ibang mga sekta ng pananampalataya na ang langit, ang tinatawag na paraiso o kaharian ng ating Panginoong Diyos, at once na namatay ang isang tao ay napupunta na agad sa langit. Yan po ang napakalaking porsyento ng paniniwala sa iba't ibang mga pananampalataya sa kasalukuyan. Sunod, Brad. Meron namang paniniwala na ang simbahan o church na kung saan may pamumuno sa lupa, ito ang tinatawag na spiritual na kaharian ng Diyos, ang simbahan. Sunod. Meron ding paniniwala na ang Panginoong Hesus na namumuno sa puso ng tao, ito ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. So nangangahulugan na ang kaharian ay nasa puso ng mga tao. At panghuli, saan nga ba tayo nabibilang sa mga kahariang ito na nabanggit?
Saan ba nabibilang ang ating mga paniniwala? Sa langit ba? Sa simbahan? Sa ating puso? O sa pang-apat na kung saan ang Panginoong Hesus ay mamumuno dito sa ibabaw ng lupa. At alam po natin mga kapatid at kaibigan na nakikinig ngayon na sa lahat ng paniniwala na may kaugnayan sa Ebanghelyo ay tanging ang paniniwala natin na may kaugnayan sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, ang kakaiba sa lahat ng paniniwala ngayon ng buong mundo. Next. Sapagkat sa aklat po ng mga gawa, mga kapatid at mga kaibigan, na ito ang nilalaman ng pangangaral ng mabuting balita na may kaugnayan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos na sinasabi na sa kanila naman napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan at pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya't yan pong mga bagay na yan nilalaman ng pangaral ng ating Panginoon Jesucristo matapos na siya ay mabuhay na mag-uli. Ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya tinanong siya nila nang sila'y nagkatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Yamang ang laman po ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay may kaugnayan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos na nalalapit ng itatag ang mga alagad, ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo kung isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito. Next. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yan po ang naging katugunan ng ating Panginoong Jesucristo nang magtanong ang kanyang mga alagad na hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ibig sabihin, tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng takdang panahon kung kailan isasauli o papanumbalikin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatatag nito dito sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng nag-iisang hari ng mga hari. Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa talata po ng Gawa Kapitulo 1, talatang 11,
ay nagpapakita ng literal na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa, na kung saan, kung paanong siya ay umakyat at napasa kalangitan sa bundok ng mga ulibo, kung paanong siya ay tinanggap sa langit, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa pamamagitan po ng mga talatang ito, mga minamahal na kapatid, ay napapasubalian ang iba't ibang mga paniniwala kanina na inisa-isa natin, na kung saan di umano ang kaharian ay sa langit. Ang iba naman ay sa simbahan. Ang iba naman ay sa puso ng tao magaganap ang kaharian. Ang pang-apat po ay kumakatig sa ating paniniwala na ang kaharian ng Diyos ay itatatag dito po sa ibabaw ng lupa. Sabi po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 21, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Kahit nakita po natin na talagang sa pagbabalik, muli niyang pagbabalik dito sa ibabaw ng lupa, ang ating Panginoon Jesucristo ay susuguin ng Diyos upang gampanan ang mga itinalagang gawain sa Kanya ng Ama. At ito po ay ang pagtatatag ng maluwalhating kaharian ng Diyos ng Israel, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. At yan po ang panukala, ang dakilang plano ng ating Panginoong Diyos ayon sa Acts chapter 20 verse 20 to 21, na siya ay kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Batay sa panukala ng ating Panginoong Diyos na ito ay ipinagpauna sa pamagitan po ng mga propeta na hinirang ng ating Panginoong Diyos upang ipakita ang mga magiging kaganapan sa hinaharap. At ano nga po ba ang mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos? Ito po ay ang pagpapanumbalik ng minsanang umiral. Yan po yung mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Muling ibabalik ang minsanang umiral dito sa ibabaw ng lupa. Unang-una po nating titingnan po ay ang bansang Israel. Dahil ang bansang Israel po, ito yung tinatawag na time clock. Ito yung orasan na kung saan para bang nasimula na yung mitsa na umaapoy hanggang dumating o humantong sa kasukdulan batay sa mga kaganapang nangyayari sa bayang hinirang ng ating Panginoong Diyos, ang bansang Israel. Pangalawa po nating titingnan, siyempre, ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ano nga ba ang magiging tanda ng pagbabalik na ito ng ating Panginoong Jesucristo? Na kung saan ang
mga bagay po na may kinalaman sa kaharian ng Diyos ay nakatala sa katuruan ng lumang tipan. Sabi po sa unang Kronika chapter 28 verse 5, at sa lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, pinili niya si Salomon na aking anak upang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Atin pong binabalikan, mga kapatid at kaibigan, ang mga kaganapan sa kaharian ng Diyos na natatagpo sa bansang Israel, na kung saan ang lingkod, ang hari na si Salomon, ay siyang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Kung atin pong babalikan ang kaganapan sa nasabing talata ng Biblia sa unang Kronika chapter 28 verse 5. At atin pong tunghayan ang Israel bilang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Meron pong tinatawag na mga bahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Unang-una, ang kaharian po na ito ay may tinatawag na hari. Pangalawa, meron po itong teritoryo o nasasakupan. At ang saklaw ng teritoryo na ito ay ang tinatawag na lupain. At meron pong tinatawag na boundaries o boundary o yung kabisera. Kabisera, ibig sabihin po ay yung capital. Yung capital city, kabisera. At isa pa po sa mga sangkap ng kaharian ng ating Panginoong Diyos na napakahalaga, maliban sa hari, nasasakupan o teritoryo, lupain, kabisera o capital city, ang panghuli po ay yung kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yun ay pinili ako ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa buong sambahayan ng aking Ama upang maging hari sa Israel magpakailanman. Sapagkat kanyang pinili ang Huda upang maging pangulo, at sa sangbahayan ng Huda, ang sangbahayan ng aking Ama, at sa gitna ng mga anak ng aking Ama ay kinaluguran niya ako upang gawin akong hari sa buong Israel. Yan po ay nakatala sa unang Kronika, chapter 28, verse 4. Sa Deuteronomy, chapter 7, verse 6, binabanggit po dito yung tinatawag na nasasakupan. Kanina, doon sa una pong binasa natin sa unang Kronika, nabanggit po yung tinatawag na hari. Hari. Dito sa ating babasahin sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 ay ang teritoryo na sasakupan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Yan po ang nasasakupan ng kaharian ng ating Panginoong Diyos, ang Israel. Atin naman pong tunghayan ang lupain sa pangatlong sangkap ng kaharian, ang lupain.
Sabi po sa Leviticus chapter 25 verse 23, at ang lupain ay hindi maipagbibili magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. Yan po yung tinatawag na lupain, teritoryo na nasasaklaw ng kaharian noon ng Diyos sa bansang Israel ayon sa Leviticus chapter 25 verse 23. Ngayon naman po ay tingnan natin ang tinatawag na capital city o kabisera. Ayon sa Psalms 132 verses 13 to 14, sapagkat pinili ng Panginoon ang Sion, kanyang ninasa na pinakatahanan niya. So alin ang pinili ng ating Panginoon bilang capital city o kabisera ng kanyang kaharian? Ang Zion o Sion. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. Yan po yung nakatala sa Psalms 132 verses 13 to 14. At yung tinatawag na pang-apat po na sangkap ng kaharian ng ating Panginoong Diyos sa Lumang Tipan, ito po ay nagtataglay ng tinatawag na kautusan. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahong yaon upang ipatalastas sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo natatakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok. Ayon yan sa Deuteronomy chapter 5 verse 5, na kung saan napakahalaga po ng tinatawag na kautusan ng ating Panginoong Diyos bilang sangkap o elemento ng kaharian. Atin naman pong tunghayan, matapos nating balikan ang nakaraan, ay atin pong bibigyan daan ang kaharian naman ng Diyos sa nalalapit na panahon o sa hinaharap, na ito po ang minimithi ng bawat isa sa atin na makapasok sa kaharian ito, sapagkat ito ang ating pinakamahalagang yaman. Ang lahat pong tinatangkilik natin sa kasalukuyan ay pawang mga material na bagay lamang, at ito ay magiging walang halaga anuman ang ating tinatamasa ngayon. Meron man tayong sasakyan, magarang sasakyan, mansyon na bahay, malawak na mga lote o lupain, at limpak-limpak na pera, ito po ay magiging walang kabuluhan kapag dumating na ang takdang panahon na itatatag na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos sa hinaharap. At ating pong tanawin ang nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, katulad po ng mga naging kasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa Lumang Tipan, halimbawa ay ang hari, na isa sa naging hari noon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos ay si Haring Solomon, si Haring David, at iba pa. Pero sa nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos ay mayroon tinatawag na hari ng mga hari, at ito po ay ang ating Panginoon Kristo,
ayon sa Lucas Kapitulo 1, chapter 32, verse 33, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Yan po ang magiging hari. Isang sangkap ng kaharian ng ating Panginoong Diyos ay naharap. Meron tayong tinatawag na hari. Hari ng mga hari. At walang iba, ito ang ating Panginoon Kristo. At siyempre kung may hari, katulad po sa kaharian ng tao sa kasalukuyan, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos ay mayroon tinatawag na nasasakupan. Yung tinatawag na teritoryo. Sabi dito, at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaruunan at pipisanin ko sila sa lahat ng dako at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Yan po yung nasasakupan ng nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos. At kung titingnan natin ang sakop ng nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang po ang bansang Israel, kundi masasaklaw po nito ang buong mundo. At sabi pa dito, at gagawin ko silang isang bansa sa lupain sa mga bundok ng Israel. At isang hari ang magiging hari sa kanilang lahat at hindi na sila magiging dalawang bansa, umahati pa man sila sa dalawang kaharian. Hindi na po mangyayari yung pagkahati ng kaharian katulad ng pagkakahati noon ng kaharian ng Israel sa lumang tipan. Sa darating pong panahon ay hindi na po mahahati ang kahariang nabanggit dahil mayroong magiging isang hari sa ating lahat. At hindi na mapapahamak pa sila ng dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan o sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay o sa anuman sa kanilang mga pagsalangsang, kundi aking ililigtas sila mula sa lahat nilang tahanang dako na kanilang pinagkasalanan. At lilinisin ko sila, sa gayoy magiging bayan ko sila, at ako'y magiging kanilang Diyos. Yan po ang magiging kaganapan sa nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos. Isang Diyos lamang ang kikilalanin ng buong Israel at ng buong mundo. Ang Diyos na Ama at makapangyarihan sa lahat at hindi na kailanman sila papaling sa mga Diyos-Diyosan. Sabi pa dito, at ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila at silang lahat ay magkakaroon ng isang pastor. Magsisilaka din naman sila ng ayon sa aking mga kahatulan at susundin ang aking mga palatuntunan at isasagawa. Kaya't makikita po natin dito bilang propesya ng banal na kasulatan na meron lamang isang magiging hari sa hinaharap na ito magsisilbing pastor sa lahat at susundin ang mga kahatulan at palatuntunan
ng Diyos at ito po ay isasagawa. At pagdating pa rin sa nasasakupan, o lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya, lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya. Ayon po sa Psalm 72 verse 11. At sila'y magsisitahan sa lupain na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod, na tinahanan ng inyong mga magulang, at sila'y magsisitahan doon sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak magpakailanman. At si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Sabi pa sa Zechariah chapter 14 verse 9, bilang propesiya sa nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Siya naman ay magtataglay ng pagkapanginoon sa dagat at dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Yan po'y may kaugnayan pa rin sa tinatawag na mga territories and boundaries, na kung saan kung ang kaharian po ngayon ng tao ay may tinatawag na mga boundaries, mga teritoryo sa dagat at sa kalupaan, ang lupaing magiging saklaw ng kaharian ng ating Panginoong Diyos ay wala na pong paghihiwalay. Wala nang mga boundaries sa dagat man o sa lupain, sapagkat ang buong mundo ay masasaklaw na bilang lupain ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon pa rin sa Jeremiah chapter 3 verse 17, sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Ito naman po ay yung tinatawag na kabisera, yung capital city. Alin ang magiging capital city o kabisera ng kaharian ng ating Panginoong Diyos? Ito po ay ang Jerusalem bilang luklukan ng Panginoon. At ito po yung tinatawag na isa pang sangkap, mahalagang sangkap ng kaharian ng ating Panginoong Diyos, ang tinatawag na kautusan. Ayon sa aklat po ng Isaiah chapter 2 verse 3, at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. At kailan nga po ba itatatag ang kahariang ito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo? Sabi po sa Acts chapter 1 verse 11, kung ating babalikan ang dati ng talata na binasa natin kanina, na nagsasabi naman kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo
ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. At ano nga po bang magiging palatandaan ng pagtatatag ng kaharian ng ating Panginoong Diyos at ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Unang-una po ay ang panunumbalik ng bansang Israel. At ito po ay nagkaroon na ng katuparan matapos maging ganap na bansa ang bansang Israel mula po noong 1948 sa pamagitan ng Balfour Declaration. At pangalawa po na ating titingnan ay ang mga kaguluhan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa bansang Sudan po, sa kasalukuyan ay mayroong tinatawag na civil war na marami na pong mga mamamayan at marami na pong nagbuwis ng buhay dahil sa tinatawag na mga pag-aaklas laban sa gobyerno ng Sudan. At sa iba pang mga bahagi ng bansa ay maririnig din po natin ang tinatawag na mga alingaw-ngaw ng digmaan. At maging dito po sa bansang Pilipinas ay nagbabanta ang digmaan sa pamamagitan ng Amerika at ng China. Nauna po dito ang tinatawag na gustong sakupin ng China ang Taiwan. Siyempre para mas maging malakas pa at makapangyarihan ang China kapag nakuha natin ang Taiwan. At kapag sumiklab po ang digmaan at nangyari ang hindi magandang maaari nating asahan sa pamamagitan po ng Amerika at ng China ay may posibilidad na ang ating bansang Pilipinas ay maging battleground ng bakbakan ng Amerika at ng China dahil sa balikatan na pagsasanay po o exercise ng Amerika at ng Pilipinas ay masasangkot po ang ating bansa dahil maraming mga sundalo ang ikinalat dito sa ating bansa mula sa Amerika. Kaya yan po yung tinatawag na iba't ibang kaguluhan sa kasalukuyan kung tayo po ay magmamatyag at magiging gising sa mga nangyayari sa kasalukuyan. At ang pangatlo po na tinatawag ay yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo na kung saan alam po natin na sa pamamagitan ng teknolohiya ngayon, sa pamamagitan ni Elon Musk, ang pinakamayamang tao sa mundo sa kasalukuyan, ay gumawa ng paraan para mas mapabilis at maabot ng signal ang mga liblib na lugar sa iba't ibang panig ng buong mundo. At ito po ay magagawa sa pamamagitan po ng tinatawag na paglalagay ng mga space satellite sa orbit o sa kalawakan para ang mga malalayong lugar na hindi kayang abutin ngayon ng signal ng internet ay maabot po ng signal na ito. At sa pamamagitan po nito
sa pamagitan ng teknolohiya at internet ay mas madaling maipapangaral ang ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya't ang proyekto pong ito ay sinimulan mula pa noong mga 2019 at inaasahan na ngayon ay nasa 3,000 mga space satellite ang mailalagay sa kalawakan at sa pagtatapos ng 2024 kung magiging maganda ang magiging output o kaganapan ng nasabing proyekto ay gagawin pa ito o dadagdagan pa hanggang sa umabot ng mga 20,000 na mahigit ang mailagay sa kalawakan. At bakit nga ba ito ginagawa ni Elon Musk? Sapagkat ang proyekto pong ito, ang paglalagay ng mga satellite sa kalawakan ay makakatulong sa kanyang misyon sa Mars para tuklasin kung maaari bang makapamuhay doon ang mga tao dahil maaring hindi siya naniniwala na itong at sa paniniwala niya, itong mundo ay nalalapit ng pagkasira. Kaya't kinakailangang humanap ng ibang lugar para mapaglipatan ng mga tao upang doon mabuhay. Kahit makita natin dito mga kapatid at kaibigan na ito ay salungat sa plano ng ating Panginoong Diyos na kung saan itong mundo ay ginawa ng Diyos upang maging tahanan ng tao ngayon at sa hinaharap. Yan po ang plano ng ating Panginoong Diyos. Taliwas sa plano ng mga mayayamang tao, matatalinong tao sa kasalukuyang panahon. At anong mangyayari sa Lucas chapter 21 verse 27? At kung magkagay makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yan po yung pagbabalik. Aktual na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi pa sa Lucas chapter 21 verse 31, gayon din naman kayo pagka nakita ninyong nangyayari ang mga bagay nito, kalastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya't yan po ang ating vision of the kingdom of God sa nalalapit na kaharian ng ating Panginoong Diyos na ang Jerusalem. Mismong doon po ito itatayo sa tinatawag na Dome of the Rock sa Jerusalem. Doon po mismo itatatag ang templo na ito, ang sentro ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay mangyayari sa nararating na panahon at ang bawat isa po sa atin ay naghahangad, excited sa magiging mga kaganapan sapagkat ito po ang ating pinapangarap, makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos upang maging kabahagi, maging mga haligi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos na tatagal sa loob po ng 1,000 taon.
na kung saan sa kahariang ito po ng ating Panginoong Diyos ay ipakikita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kaluwalhatian matapos niyang ipakilala ang kanyang dakilang pangalan sa mga bansa sa pamagitan po ng tinatawag na Armageddon, ay ipaparamdam niya sa lahat ng mga tao na kumilala sa kanya at sumunod sa kanyang mga kautusan ang kanyang makatarungang paghahari sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ang lahat ng problema ng tao sa kasalukuyan ay kanyang susolusyonan. Ang problema kung saan ang tagutom ay laganap sa buong mundo, ito po ay bibigyan ng solusyon ng ating Panginoong Diyos, na kung saan hindi pa tumatawag, hindi pa tayo humihiling, ay nandiyan na ang ating mga pangangailangan. At ganun din po ang katarungan na kanya pong ipadarama sa lahat ng mga nasasakupan sa buong mundo bilang magiging kabahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang mortal population ay ipadadama niya ang tinatawag na tamang katarungan para sa lahat. Walang maapi, walang magrereklamo tungkol sa kanilang mga tirahan o bahay, sapagkat ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan ay magkakaroon ng kanya-kanyang mga tahanan. At ganun din ang paghaba ng buhay ay ibabalik po ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang mga pagkain na tatanggapin ng tao ay ito po yung mga tinatawag na natural na pagkain na hindi na kinakailangan ng abono para bumunga, dahil inalis na nga po ng ating Panginoong Diyos ang sumpa, na kung saan sa pamagitan nito ay hahaba ang buhay ng mga tao at may iwasan ang iba't ibang mga pagkakasakit. Ganon din ay hindi na po magkakaroon ng tinatawag na mga paghahanda sa digmaan, dahil ang mga kagamitan na ginagamit sa digmaan, ito po ay pupukpukin na ang mga sandatang ito para gamitin sa pagtatanim o pagsasaka sa malulhating kaharian ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na magaganap po sa loob ng 1,000 taon. Kung kaya po napakahalaga po na balikan natin ang nakaraan upang mas maunawaan po natin ang kasalukuyan at maging ang hinaharap. Kanina po binalikan po natin ang kasaysayan ng kaharian ng ating Panginoong Diyos sa Israel, at bago po natin tinalakay ang kaharian ng Diyos sa hinaharap, upang lubos po nating maunawaan ang kaugnayan nito at ang kanilang pagkakaiba. Kaya dalangin ko po sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, na nawa ay loobin ng Diyos na dumating na ang kanyang maluwalhating kaharian na itatatag ng ating Panginoon Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa, upang masolusyonan na ang lahat ng problema na tinatamasa ngayon ng buong mundo.
Muli, maraming salamat po mga kapatid at kaibigan sa inyong pakikinig sa umagang ito. Salamat sa paglalaan ninyo ng oras. At salamat kay Brother Joshua sa kanyang pag-play ng PowerPoint. At muli po, isang mapagpalang umaga po ang ipinaabot ko sa inyong lahat.